po ang lahat at tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Diyos Ama, hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming katabi. Gabayan ninyo ang mga mag-aaral upang malinang ang kanilang isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na ituturo sa kanila. Gabayan din po ninyo kaming mga guro na magkaroon ng sapat na katyagaan upang maihatid sa mga estudyante ang mga aral na dapat na ituro. Nagpapasalamat kami muli sa iyong paggabay at pagmamahal sa amin. Sa ngalan ng Panginoong Kristo, aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ay siguraduhin nakahanay ang inyong mga upuan at walang kalat na makikita sa inyong mga gilid. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong mag-aral. Isang mapagpalang umaga rin po, Binibining Mildred. Sige, magsipo ang lahat. Kumusta naman kayong lahat? Nasa mabuti ba kayong kalagayan? Mabuti, ikinagagalak kong marinig yun, mga binibinit Ginoo. Ngayon, ay sa puntong ito ay mag-check muna ako ng tala ng liban sa klase. Francis R.C. Severella, Hanalia Sipuyo, Valerie M. Barella, Ellery Lamela, Albert M. Barella, Elby Jane R. Nicosha, LG Boy R. Nicosha, Ray A. Quevedo, Peter E. Martishon, Nico A. Martishon, Darren S. Eschan, Lawrence L. Martishon. Palakpakan niyo ang mga sarili. Ngayon naman, class, ay aking ilalahad ang mga tuntunin dito sa ating silid para maging mas maganda o mas maayos ang daloy ng ating talakayan. Ang unang alituntunin ay makinig sa talakayan at iwasang makipag-usap sa katabi. Pangalawa, huwag mag-ingay. Pangatlo, kung may katanungan ay kailangan na itaas lamang ang inyong kanang kamay. Pang-apat, bawal gumamit ng smartphone sa oras ng talakayan. At ang panglima ay lahat ay inaanyahang makilahok sa talakayan. Sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng paganya o motibasyon. Hatiin ko ang klase sa dalawa. Magsimulang magbilang dito sa iyo binibining. 1, 1, 1, 2, 1. Okay, pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo. Maglinya lang kayo at ng 2 lines. Palihog ba separate yung mga chairs. 1. Taas ang kamay. Dito ang group 1. Ang group 2 ay dito. Sino yung group 2? Ang tawag sa larong ito ay natawagin natin, putugin mo, sagutin mo. Di ba? So, ang pamantayan sa larong ito ay meron ako dito inihandang 2 balon. No? Meron akong inihandang 2 balon dito na may mga katanungan sa loob. No? Kinakailangan ang bawat grupo ay ipasapasa ang balon hanggang sa umabot sa hulihan. Tapos yung huling tao o estudyante na makakuha nito ang 10 putok. No? Tandaan lamang na dapat ang inyong mga paa ay nakabukas para hindi kayo mahirapan na ipasapasa ang balon. Naintindihan ba? Naintindihan niyo ba ako? Yes, ma'am! Okay. At the count of 3, tapos mag-go na ako, sisimulan niyo na. Okay? So ito na ang balon, group 1, group 2. Okay. Magsisimula na. And handa na bang lahat? Hep hep? Okay. And 3, 2, Go! and 3, 2, 1, go! Sige, kunin niyo yung mga tanong. Sasagutan niyo. Sagutan at inikip dito sa ating isara. Dito.
ninyo is C ay tama! So, kayo ang nanalo, group 2, pangkat 2. So, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Base sa ating ginawang motibasyon or paganyak, ano kayo yung paksa or aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Sino makapagsasabi sa inyo dito? Okay, Binibini? Tungkol sa mabisang pagsulat nito. Okay, mahusay. Palakpakan natin si Okay. So, ang ating tatalakayin ngayon, ang ating paganyak ay may kinalaman sa ating aralin na tatalakayin ngayon. So, bago natin ito sisimulan is, magtatanong muna ako kung ano kaya ulit yung ating tinalakay nung nakaraang talakayan. Mayroon ba makapagsasabi kung ano kaya yung aralin or paksa na ating tinalakay nung nakaraan? Okay, Binibini. Kung ano ang tula? Oo, tama! Napakahusay talaga ninyo. Tunay nga na kayo ay nakikinig at may kinalaman talaga sa kung ano yung sa tula, no? So, ito ang ating ngayong paksa, ang patungkol sa malikhaing pagsulat ng tula. No? Narito ang layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inasahang una, malalaman ang iba't ibang uri ng tula at mga bahagi nito. Pangalawa, may ibabahagi ng mga mag-aral ang kakayahang intindihin at sumulat ng tula. Pangatlo, may papakita ang pagkainteresado at kasiyahan sa pagtuklas ng tula at paggawa nito. At ang panghuli, may papamalas ng mga mag-aral ang pagmamahal sa panitikan. Ako si Binibining Melted Day, si Amela. No? So, bago ko i-introduce sa inyo yung ating tula, meron ba bang makapagsasabi kung bakit kaya mahalagang malaman ang malikhaing pagsulat ng tula? Sino makapagsasabi sa akin o sino makakasagot dito? Yes, Binibini? Dapat nating pag-aralan ang mabisang pagsulat ng tula sapagkat ito ang nagiging daan upang maging epektibo ang iyong tula. At ito ay itong ilaw na naggagabay sa atin kung paano talaga sumulat. Okay, palakpakan natin, Binibini. Okay. So, ano nga ba ulit yung tula? Ang tula, ito ay daramang mga kaisipan, nakikita ng mga mata, nauunawaan ng isip at tumutuloy sa damdamin. Pangatlo, yung pagsasama ng mga piling sa salita na may tugma, sukat, talinghaga at saka kaisipan. So, ang tula class, ibig sabihin ito yung anyo ng panitikan na naglalayong ang may bahagi ang damdamin o salubin ng isang makata o ng manulat, no? Na ibabahagi na yung kanyang damdamin o nagpapayag siya ng kanyang damdamin sa mamamagitan ng paggamit ng mga kariktan o mga matatalinghagang salita. Naintindihan niyo ba? Opo. Naintindihan niyo ba? Opo! Very good! Pangalawa, ang makata. Ang makata, class, ito yung mga sumusulat ng tula or sila yung mga manunulat. Sinasabi dito, na may mayamang iminasyon daw yung mga makata, sensitibong pandama at matayog na kaisipan. So, di ba yung mga makata, yung mga manulat ay may matayog silang kaisipan na makakabuo sila ng mga tula at saka base sa kanilang imahinasyon ay nakakabuo sila ng mga tula na nagpapahayag ng mga pagkasiya, pagkalungkot. Di ba yun? Yun yung mga ginagawa ng isang makata, hindi lang sa pagtula, kundi sa iba't ibang larangan din ng panitikan. Mapapabula man yan, alamat, at saka mga kwento. So, ang makata, sila yung mga sumusulat sa mga akda, kagaya ng isang tula. Ha? Ang mahusay na tula daw ay may larawang diwa, gumigising ng damdamin at kamalayan, pinapagalaw ang guni-guni ng magbabasa. So dito, ilan lamang ito sa mga dapat nating tandaan para magkaroon tayo ng mahusay na tula. So kinakailangan talaga na, di ba, ang iba sa atin yung may iba't iba talaga yung estilo na sa paggawa ng isang tula or sa pagbuo ng isang tula. Di ba? So ang tula ay nalilikhaan natin, no, sa mga pamamagitan ng isang set ng mga kasanayan na magpapakita na may pahayag natin yung ating mga saloobin or damdamin, no? Sa mamamagitan ng pagbuo natin ng mga tula na may maayos na nanangadaloy o mapagpapakita sa mga ating mababasa, ay masasabi natin ito na mahusay sapagkat hindi lamang ikaw mismo ang nakakakuha ng mga aral, pati na rin yung mga mambabasa mo. So napupukaw mo yung interest or pumukaw ka ng mga interest ng o damdamin ng inyong mambabasa, nakukuha mo yung kanilang mga interest. So, kumbaga, ang mahusay na tula is ilan lamang ito sa mga dapat nating pagkakatandaan para magkaroon ng mabisa at saka mahusay na paggawa ng isang tula. Diba? Naintindihan ninyo? Opo. Okay. Mapa naman tayo
elemento o sangkap ng tula. Ano-ano kaya yung mga elemento o sangkap ng tula? Meron ba kayong nalalaman? Bisan isa lang. Sino makapagsasabi? Okay, Binibini? Ito ay, isa sa mga elemento ay, ang tingin ko ay sukat. Okay, very good. Palakpakan natin si Binibini, Francis. Okay. Ang unang elemento or sangkap ay hindi, ito pala yung mga bahagi ng tula. Ito yung taludtod. Pag sinabi natin taludtod, class, ito yung mga lines, di ba? Tapos, pangalawa yung saknong or bilang ng pantig sa bawat taludtod. At itong sisura or yung paghinto or hati, no? Ito yung mga bahagi ng tula sa paggawa o pagbuo ng tula. Unang sangkap o elemento ay ang tugma. Ano kaya yung tugma? Ang tugma, ito ay pagkakatulad o pagkakahawig ng mga tunog sa huling pantig ng bawat taludtod ng tula. So, ibig sabihin ng tugma, ito yung pagkakapare-pareho ng mga tunog sa hulihan ng pantig ng bawat taludtod. Mapapansin dito natin sa halimbawa, klaso, sa loob at labas ng bayan kung sawi, kaliliuhay siyang nangyayaring hari. Kagalingat bait ay nalulugami, naaami sa hukay ng busat tighati. Anong napapansin nyo? Di ba yung mga hulihan dito is magkakapareho yung tunog? Di ba? Yun yung tinatawag nating tugma. Magkakapareho yung tunog sa bawat ulihan ng bawat taludtod. Naintindihan nyo ba? Opo. Okay, pangalawa. Ang tugma ang patinig. Pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig. So alam naman natin patinig, di ba? Ito ay ang A, E, I, O, O. So kapag ang mga salita daw ay nagtatapos sa tugma ang patinig or mga A, I, O, O, ito yung tinatawag na tugma ang patinig. At ang tugma ang katinig naman, alam naman natin yung katinig na, ito yung ba, ka, da, ga, ha, pa, ta, sa, lama, na, nga, waraya. So, pag itong mga salita nagtatapos, ito ay mga tugma ang katinig. So, naintindihan niyo ba ang tugma? Ang pangalawang sangkap naman o elemento ng tula, ito ay ang sukat. Pag sinabi nating sukat, class, ito ay bilang ng pantig sa bawat taludtod. Sinasabi ko na kanina, sa bahagi pa lamang nung pinapakita ko kanina, pinakauna. Sinasabi dito na ang mga tradisyon na anyo ng tula ay may sukat na 12, 14, at 16. Kung 12 ang sukat, ang sisura o hati ay nasa ika-6 na pantig. So, sukat, ito yung bilang, no? Bilang ng pantig sa bawat taludtod ng isang tula. So, narito yung halimbawa ng sukat. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig. So, sinasabi dito na mayroon siyang sukat na 12. Bakit 12, class? Kasi nga, ka, dash, tag, ka, ang, dash, dash, ba, dash, yay, sad, yang, ibig. So dito, may mga dash siya. So bakit ang 12 ang sukat dito? So, ito yon. Ka, pag, ka, ang, ba, yay, sad, yang, ibig. So ilan yung nakakauntin nyo? 12? So, 12 tama. Ito yung halimbawa ng sukat sa pagbuo or pagsulat ng tula. Naintindihan nyo ba? Pangatlo ay ang paksa or kaisipan. Sinasabi dito na ito ay mga nabubuong kaalaman o kaisipan, mensahe, pananaw, sa lubid na nais iparating. So, ibig sabihin ng paksa, ito yung subject or yung topic na nais mong ipabatid or nais mong iparating doon sa inyong mga mambabasa. So, ito ang halimbawa ng paksa or kaisipan. Ang paksa ay ang pinamagatang anggoryon. Ibig sabihin ng anggoryon, ito ay ang saranggola. Ito ay patungkol sa parangal ng isang ama sa kanyang anak. No? Gaya kasi ng goryon, no? Ang ating buhay ay dumadanas talaga ng paghihirap. Kung kaya't sinasabi na kung ang buhay mo dapat ba ay papatuloy o hindi. So, ang message talaga nitong anggoryon is patungkol sa buhay ng isang anak na nangangarap na matupad yung kanyang mga pangarap sa buhay, no? Ang goryo na sinusulat ni Ildefonso Santos. So, sinasabi dito, mga ano lang to, sa kinuha ko lang talaga sa internet na stanza. So, kapag hindi matibay ang pisi ng isang goryon, ito ay maaaring bumagsak tulad ng tao na nagpapakataas at di inaalagaan ang matagal na pinapangarap ay tsak na babagsak. Kung sa ato pa, kung hindi talaga kita magpakadsa ka na itong mga pangandoy, di ba, bisag ano mga struggles, na mga paghihirap ang ating dinanas, wag lang tayo talaga susuko, di ba? So, gaya ng goryon, pinapakita dito na dapat magpatuloy lang tayo kahit na may mga hadlang o mga problema ang ating kinakaharap. Nung natindin nyo ba dito sa ating paksa? So, pang-apat naman ay ang talinghaga. Pakibasa nga, Binibini.
Talinghaga, nagpapagalaw ng guni-guni ng mga mambabasalikas na taglay ng tula. Pagpili ng salita at ayutay na nagbibigay ng kaligtan sa tula. Okay, maraming salamat, Binibini. Ibig sabihin ng talinghaga ay hindi ka lamang sumusulat ng mga karaniwan ng mga salita. Pag sinabi natin karaniwan, mga basic lamang. So, ang ginagawa dito ng isang manunulat or ng isang author ay gumagawa siya or bubuo siya ng mga salita ng mga matatalinghaga. Gaya ng bukas palad. Ibig sabihin ng bukas palad, ito ay ang matulungin or mapagbigay, tama? So, para maging mas akit-akit or mas maiinganyo ng isang manunulat, ang mga kanyang mga mambabasa ay gumagamit siya ng mga matalinghagang salita na kung saan hindi lang ito mga basic o mga karaniwan, kung saan napapaisip mo na yung mga mambabasa kung ay, ano kaya yung magiging kahulugan niyan? Ay, ano kaya yung ibig sabihin niyan? Ano kaya yung nais na iparating ng isang manunulat sa isang word na yan or sa isang tula, no? So, yun yung ibig sabihin ng ating talinghaga. So, gusto niyo ba magkaroon pa tayo ng ibang halimbawa? Meron akong halimbawa dito. So halimbawa, marami ang makakamit na tagumpay ang batang matalino. So matalino, so ano yan, sa karaniwan lang yun ang mga ginagamit ng mga salita. Pag ginagamitan ng matalinghagang salita, ang halimbawa na yun ay matalas ang isip. So ibig sabihin, matalas ang isip mo, talinghagang salita yun, no? Hindi mo maiisip kung ano talaga yung kahulugan o naisip parating talinghaga dahil napapaisip muna yung mga estudyante kung ano kaya yung kahulugan ng salitang iyon. So matalas ang isip, ibig sabihin matalino. So naintindihan niyo ba ang talinghaga? Yes. Panglima naman ay ang imahen o larawang diwa. Sinasabi dito na nabubuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga bagay sa paligid o konsepto sa nais ipakahulugan. So imahen o larawang diwa, no, or imagery in English, no? Pinapakita dito kung ano yung larawan na magsisilbing gabay para masabtan talaga ng mga mambabasa yung ibig sabihin or nais iparating ng mga manunulat. So, narito yung ang halimbawa. Again, pag sinasabi nating larawang diwa or imahin, ito ay ang salitang binabanggit na sa tula na nag-iiwan ng tiyak at malinaw na larawan. So, narito yung halimbawa, no? Pansinin yung class, no? Mapula, malinamnam na kulay rosas. Masarap, inumin, maging ang katas. Matuturing na sinaunang prutas. Nang si Eva ay natukso at agad pumitas. Ano kaya yung imahin dito sa taludtod na ito? Mansanas? Kayo, ano masasabi ninyo? Sa taludtod na ito, anong ibig or anong imahe na nagpapakita dito sa taludtod? Mansanas or apple? Kung mansanas o apple ang inyong sagot, ikaw ay tumpak. Palakpakan si Miss Francine. So, yun yung halimbawa ng imahin o larawan sa isang tula. Naintindihan niyo ba, class? Oo. Nandito ba kayo? Oo. Okay. Pang-anim naman ay ang aliw-iw. Ibig sabihin, maindayog na pagbigkas na karaniwang taglay ng tradisyonal na tula. Aliw-iw o indayog, ibig sabihin, ito ay ang tono sa kung paano binibigkas ang mga tuludtod sa isang tula. Narito ang example niyan, class, no? So, masasabi natin aliw-iw kapag nilalapatan or ginagamitan ng musika or himig ang isang tula. So, narito yung halimbawa ng isang aliw-iw sa paggamit or sa pagbuo ng isang tula. Pansin niyo, pakinggan niyo ang aliw-iw. Yun. So, hindi ba ang aliw? Yun yung paglalapat or paggamit ng mga tunog para magkaroon ng yung mas mabubuhay yung tula kasi pag may tunog or musika na nilalapa or ginagamitan, no? Pang-anim naman ay ang tono. No? Ang tono, ito ay ang damdaming nakapaloob sa tula na maaring pagkalungkot, pagkatuwa, pagkagalit at iba pa. So, pag sinasabi nating tono, class,
ito ay ang saloobin ng manulat. Sa pag dito, halimbawa, dito sa ating tula, no? So sinasabi dito na ang tono ng tula ay malungkot. Dahil sa tono pa lamang ay nararamdaman na natin na ang tula ay malungkot dahil nga sa first stanza pa lamang ay patungkol siya sa kalungkutan, no? Yun yung ang ibig sabihin ng tono ay yung halimbawa ay kung ang tula mo ba ay masaya, malungkot, galit at iba pa. Ang tono ito ay ang saloobin ng manulat na nakikita o mararamdaman natin as mga mambabasa kung ano talaga yung damdamin o emosyon na kanyang pinapakita dito sa kanyang tula. Ang halimbawa nito ay ang saksi ng dalampasigan. So ang tono nito ay ayon pa sa manunulat ay kalungkutan, no? Kapag binabasa natin ito ay mararamdaman natin na ang tono ng tula ay patungkol sa kalungkutan. No, mababasa natin yan maya-maya lamang, no? Naintindihan niyo ba ang tono? Opo. Nandito ba kayo? Opo! Okay, very good. Last na lang. Persona. Persona, ito ang tauhang nagsasalita sa tula. So, ang persona ito ay ang pinakalas o pinakahuli na sangkap o elemento ng tula. Persona, so example, yung nagsusulat ng tula or siya yung nagsasalita sa paggawa or sa pagbuo ng tula. Naiintindihan niyo ba, class? So, sino makapag-lalahad ng walong elemento ng sangkap? Ano nga ulit yun? Sukat? Tama? Binibini? Ano pa? Yes? Persona? Tama? Ano pa? Alim tama? Sino pa? Tama? Tama? Sino pa? Napakabusi talaga ninyo. Imahe? Imahe or imahe? Okay lang yun. Okay, tama? Last? Tugma? Tama? Palakpakan niyo yung mga sarili. Yes. Again, class, ang elemento ng sangkap ng tula ay binubuo ng 8. So, tama lahat ng inyong mga sagot. So, ngayon, class, ay akin namang ilalaha or bibigay ang entablado kay Binibining May Ann Corvera na siyang susunod sa pagtalakay ng aming tula. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining May Ann Corvera. So, ang tula ay isang awit na nag-aangkin ng midolohiya o tono, nakakaramdam sa endayog o ritmo. So, kapag sinabi nating tono, kagaya nga ng sinabi kanina ni Binibining Abila, ang tulang ito, ang saksi, ang dalampasigan. So, ang tono ng kanyang tula is malungkot. So, naintindihan ba kung ano ang tono? Mga dapat tandaan sa pagbigkas at pagbuo ng tula. So, pakibasa, Binibining Nadi, number 1. Ang bilis ng pagbigkas ng tula ay ayon sa nilalaman at pagpaksa ng tula. Sige, salamat. Pangalawa, masining ang tula kung ang ginagamitan ng tayutay. Nakakatulong ito upang maging mabisa at kaakit-akit ang tula. So, pangatlo, pakibasa, Darren. Pangatlo. Sa maayos pagbabasa ang ng tula ay nagiging nabisa at kapupukaw ng interes ng mambabasa. So, maraming salamat. So, pang-apat, sa pagbuo ng tula, dapat isaalang-alang ang mga tuntunin sa pagbago ng tunog o pag-uulit ng mga inisyal na tunog, cutting tunog o tunog pantig. So, mga anyo ng tula. Kapag sinabi natin traditional, so una, ang traditional na tula. So, ito ay sumusunod sa lumang pamamaraan ng pagsulat. Nagtataglay ito ng 4 na sangkap, sukat, tugma, talinhaga, at kaisipan. Halimbawa nito, sa langit na iyon, agham ang may haka. Walang katapusan, diya'y naglipana. Ang nagkaraming bituit bantala, saan hahantong ang ganyang hiwaga? Ang Diyos at ang agham ni Conrado C. Fajardo. So, sa halimbawa ng tradisyonal na tula, makikita natin yung sukat, tugma, agham, at kaisipan ng mga ng sinusulat ng isang author o ano nga yun? Yung sinasabi ni Mildred na yung sumusulat ng tula. Sino nga ulit yun? So, ang persona. Pangalawa,
Malayang taludturan. So, pakibasa, Binibining Eller. Malayang taludluran, mga tulang wala sukat at tugma ng pagkat dahil naman ang pagharap at kaisipan. So, halimbawa ng malayang taludturan. Sa bawat araw na nagdaraan, may likhiin tayong gagampanan. Marangal, hangarin, taos sa damdamin, tumutulong sa kapwa ating adhikain. So kapag sinabi nating malayang taludturan, ito ay walang sukat, ngunit may tugma. Kapag sinabi nating malayang taludturan, ito ang tulang walang sukat, ngunit may tugma. So halimbawa nito, sa bawat araw na daraan, may mithiin tayong gagampanan. Marangal, hangarin, taos sa damdamin, tumulong sa kapwa ating adhikain. So, ano nga ba yung malayang taludturan? Sige nga, Nadi. Walang sukat pero may tugma. Tumpak na yung sagot. So, enjambment. So, sa pagpapatuloy ng ideya mula sa isang taludtod tungo sa kasunod-sunod na taludtod, hindi sa pagtigil sa dulo ng taludtod, bagkus sa pagpapatuloy sa susunod at titigil lamang kung may tuldok sa kwet. So, halimbawa, dito tayo mag-ano ng halimbawa. So, ito. So, tila ito ang nais ni Bathalang mangyari. Kapag sinabi nating enjambment, dito kapag may nakikita tayong kama, ganito, tayo ay hihinto sa pagbabasa. So, Binibining Eller, maaari mo bang basahin ang itong ganito, taludtod? Tila ito ang nais ni Bathalang mangyari. Naintindihan niyo ba ang enjambment? Kapag sinabi na nga natin enjambment, dito, kapag nakikita tayo ng ito or tuldok, so dapat hihinto tayo. So, naintindihan ba? Pangatlo, ang blankong verso. So, ang blankong verso, ito ay mayroong sukat, ngunit walang tugma. So, ang halimbawa ng tulang ito ay ang malayang tula. So, malayang tula na may sukat, ngunit walang tugma. So, ano nga ba yung tatlong uri ng mga anyo ng tula? Bigay ng isa. Sige, Nadi. Traditional, Tama. So, ang sunod naman. malayang taludturan. Tama. So, ang last. Sirene, Ano nga? Pag-iulit. Langkong. So, naintindihan ba ang mga anyo ng tula? So, yun lang. Nagtatapos ito. Maraming salamat sa pakikinig. Sa inyong lahat. So, ako nga pala si Binibining Princess P. Cordera. Maaari niyo akong tawaging Teacher Princess. So, ngayon, ako naman ang magtatalakay sa mga uri ng tula. So, mayroong mga uri ng tula. Una, ang tulang liriko. Pangalawa, ang tulang pasalaysay. Pangatlo, ang tulang patnigan. At ang pang-apat ay tulang pangtanghal. So, una, ang tulang liriko. So, ang tulang liriko, ang paksa ay upo sa iba't ibang damdamin. Una, ang tulang liriko. So, maaari mo bang basahin Binibining Nadi? Ang tulang etiko ay paksa ay tungkol sa iba't ibang damdamin. So, ang tulang liriko, ito ay isang uri ng tula kung saan itinatampok ng isang makata ang kanyang damdamin o saloobin. So, ang tulang liriko, ito ang tinuturing na pinakamatandang tulang sinusulat ng makata. Saka, ang tulang liriko ay punong-puno ng damdamin na kung saan ginagamitan ng ng titik sa pag-awit. So, ang pagkakaugnay ng tulang liriko sa musikang sinisilawan ng instrumento na tinatawag na lira, ang siyang dahilan kung bakit nakilala ang tulang liriko sa tinaguri ang tulang liriko. Ito rin ang dahilan kung bakit malimit na pumapasok sa isipan natin na ang tulang liriko ay
ay alinman sa dalawa kung di talagang tulang kakantahin o di kaya'y tulang aawitin o may katangiang awit. So ngayon, tumawag naman tayo sa mga uri ng tulang liriko. So iyon ay ang una ang dalit, soneto, eleheya, oda, gawain, awit, karanasan. Awit lang, 5 lang. So, una ay ang dalit. So, ang dalit ay ito ay uri ng isang tulang liriko na kung saan may maikling awit na tungkol sa pagpupuri o parangal sa Diyos. Na kung saan nilikha na may aliw-iw. Di ba alam niyo naman kung ano yung aliw-iw? Di ba? Di ba pinarinig na sa inyo yun ni Teacher Mildred? Kung ano yung tunog ng aliw-iw. So, magbibigay ako ng halimbawa ng kung ano ang tulang dalit. So ngayon, ipaparinig ko sa inyo ang halimbawa ng dalit. Ang pamagat nito ay dalit ng pag-ibig o dalit samba. So diba, narinig niyo naman yung aliw-iw na awit dito sa dalit samba. So, ngayon, dumawa naman tayo sa soneto. So, maaari mo bang basahin na ikaw? Kung ano ang soneto? So, ang soneto ay sabay ka naman. So ngayon, ikaw, sige, basahin mo. Maaari mo ba basahin? Soneto, aral sa buhay. Okay, so ang uri ng tulang liriko nito ay tungkol sa aral sa buhay. O hindi, ito yung pagpapahalaga ng magpapahalaga sa isang buhay o sa isang buhay. So magpaparinig ako ng halimbawa ng tula na tungkol sa isang soneto. Ito ay ang pamagat ng tulang ito ay ang buhay at kamatayan. So yung tulang ito, ipinapahayag niya kung gaano kapait na mabuhay dito sa mundo. Kung gaano kinakaharap ng isang tao ang buhay na masalimuot. So ano nga ulit ang dalit? Binibigyan ni Anne ay ang soneto. Ito ay aral sa buhay. So ngayon, sumunod naman tayo sa elehiya. So, ang elehiya ay tungkol itong ay uri ng isang tula na kung saan ito ay tungkol sa pag-alala sa yumao na kapamilya o sa mga namatay. So, mayroong halimbawa din ako sa elehiya. Isang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Kung tatanawin mo sa malayo mo, ako hindi ay isang nakalimang krus sa napakatagal na magkakaroon parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Pagkaan sa loob ng isang simbahan ay nanat. Kasi, di ba? Parang ang nagpapahiwatig lang ang tulang ito na pinamagatang punong kahoy ginawa niya ito tungkol sa pag-alala sa kanyang yumao na kapamilya or malapit sa kanya. So, sumunod naman ang uda. So, ang uda, ito ay isang uri ng tulang liriko na tungkol sa pagparangal, sa pagpuri sa isang dakilang or sa mga manggagawa. Kumbaga, sa Oda, binibigyan niyang parangal ang mga manggagawa sa uri ng tulang lirikong ito. So, mayroon din akong halimbawa ng tawag siyang Oda. Pakinggan ninyo. So, di ba, parang pinupuri niya dito ang mga manggagawa sapagkat sa kadakilaan
tinataglay. So, di ba, lahat ng manggagawa ay isang dakila, sapagkat nagsasakripisyo sila upang mabuhay ang kanilang pamilya, upang buhayin ang kanilang pamilya. So, ngayon sumunod naman tayo sa panghuli, ang awit. So, ang awit ay isang uri ng tula, isang uri ng tulang liriko na kung saan tungkol sa pagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan, pananampalataya at iba pa. So, ito, may ipapaano rin ako sa inyo ng halimbawa ng isang awit. So, ito ay tungkol sa mga pag-ibig na, o kung ano yung mga naranasan ng mga tao, mga naranasan lungkot man, o pagmamahal. So, mayroon akong halimbawa ng isang awit. Ito ay ang kay Celia, sa Florante at Laura. At ginawa ito, bakit? Walang natira, kundi ang pag-ibig. Abad na pagsuyo, lagi sa libing, hanggang sa libingan, ang kay ko'y may dilim. Ngayong naanglaw sa pangungulila, ang ginagawa ko, ang aliw sa pusa. So, ito, ang tulang ginawa ni Florante, ito ay tulang ginawa niya kay Celia. Kumbaga, ito ay ang pagmamahal niya sa pagmamahal o pagmamahal na inaalay niya kay Celia, ang tulang ito. So, ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawa ng tula. At yun ay ang tulang pasalaysay. So, ang tulang pasalaysay naman, maaari mo bang basahin na binibini? Nagsasaad ito ng pagmamahalagang pangyayari na may tapuhan, pagpuan, at panghay. So, maaari mo bang ihayag ang inyong opinion, binibini Lugmay? Tungkol sa tulang pasalaysay. Ang tulang pasalaysay ito ang uri ng tula kung saan ikaw ay nagsasalaysay kung anong nangyari. Kung maari ito ay, yun nga, merong ipiko at meron ring awit at korido na inyong malalaman. Ito ay mga pasalaysay kung tungkol sa isang uri ng kwento, mga ganon. Yun. Isang uri ng kwento na kung saan mayroong tauhan, tagpuan, at banghay. So ngayon ay lumako naman tayo sa uri ng tulang pasalaysay. At iyon ay ang ipiko. So ang ipiko ay inaawit o binibigkas ukol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan na hindi ka panipaniwala sapagkat may halong kababalaghan. So, maaari mo bang ihalahan ang iyong opinion? Binibini, Clara? So, inaawit o binibigkas ukol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. So, ang halimbawa ng tulang ipiko ay ang yung biag bilang. Yun yung halimbawa. Isa iyon sa halimbawa ng ito, ang biag bilang. Kumbaga, sa biag bilang iyon ay habang mayroong tauhan, kumakanta sila. So, sunod ang awit at korido. So, ang awit at korido nagsasalaysay ng kalitnaan at pagka Maginoo, pakikipagsabalaran ng pangunahing tauhan. Ang awit ay may sukat na 12 patnig sa isang taludtod. Ang korido ay may 10 patnig sa bawat taludtod. So, ano nga ulit ang awit at korido? So, ang lagi niyong tatandaan dito sa awit at korido ay ang sukat nito ay may 12 pantig. 12 pantig at ang korido ay may 8 pantig. So, ngayon ay lumako naman tayo sa tulang patnigan. So, ang tulang patnigan ay may layuning mga pigilan, manghikayat at magbigay linaw tungkol sa isang paksa. So, nakita niyo naman kung ano yung baligtasan. Kung baga, so dito, ito ay isang paligsahan kung saan, kung saan ginagamitan ng talino. So, ang isang uri ng tulang patnigan ay ang baligtasan. So, ang baligtasan isang tagisan ng talino sa pagbigkas ng tulang bilang pangatwiran sa isang paksang pinagtatalunan.
So ito ay isang Pilipino na may anyo na debate. Kumbaga para rin itong debate, ngunit magkakaroon ng isang paksa kung saan kanilang bibigyan ng So, ito ay ang paligtasan ay isang uri ng tulang patnigan kung saan dito ay nagbibigay sila kapabilang tungkol sa isang paksa na dapat nilang piliin at iyon ay kanilang paninindigan. So, binibining Carvera, so ano nga ulit yung ang balagtasan? So, kapag sinabi natin balagtasan, halimbawa nito yung pagdi-debate. So, ang bawat tao ay may kanilang paksang ibinibigkas sa pamamagitan ng tula. Okay. So, ngayon, dahil alam niyo na kung ano ang balagtasan, basta lagi nila magtatalagi, ito ay isang anyo ng debate. Para rin itong debate na mayroong paksang pagtatalunan. So ngayon ay pumunta naman tayo sa karagatan. So, ang karagatan ay isa ring paligsahan kung saan ay gumagawa ng tula. So, ang kwento ng karagatan ng larong ito or paligsahan na ito ay tungkol sa isang babae tungkol sa alamat ng isang babae na yung singsing niya ay nahulog sa dagat. So kanya ito tinawag na karagatan. Naiintindihan niyo ba? So ang alamat nito ay tungkol sa isang babaeng nahulog ang singsing sa karagatan. So ngayon, dumako naman tayo sa duplo. So, ang duplo ay paligsahan ng mga bilyaka sa pagbigkas at pangangakliran na madalas ginaganap ng lamay. So, ano nga ulit ang duplo, binibining lugmay? Para sa akin, ang duplo ito ay uri ng tulang paligsahan kung saan ito ay nangyayari sa kung mayroong lamay. At ito ay nagiging isang tradisyon na noon. Ngunit ngayon ay hindi ko alam kung ginagawa pa rin. Ngunit sa aking pag-oobserba ay hindi na ito nagagawa. Ito ay tula, paligsahan ng pagtutula sa lamay. Okay, so, naiintindihan niyo ba? Narinig niyo ba kung ano yung sinabi ni Binibining Lugmay? Ito ay isang tula na ginaganap sa lamay. So, ito ay paligsahan sa pagtutula na ginaganap sa lamay. So, ngayon ay dumako naman tayo sa panghuli. Ayun ay ang tulang pangtanghalan. So, ang tulang pangtanghalan, patulang binibigkas na kung minsan ay sinasabayan ng ritmo o melodiya ng isang awitin. Naglalarawan ito ng mga tatlong madula na maaaring magkatulad na nagaganap sa pang-araw-araw ng buhay. Kumbaga, tinatanghal ito lalo na sa mga entablado, katulad ng poetry o theater. So, ito ay binibigkas sa entablado, lagi niyong tatanang binibigkas sa entablado, katulad ng theater o spoken poetry. So, ngayon, ako ay magtatapos. So ngayon, maaari niyo bang sabihin kung ano yung 4 na uri ng tula? Ikaw. Tulang religo, Ikaw. tulang patligan, Tama. Tama? Tula pagtanghalan. Ayun. Lalo naman na nakinig talaga kayo kung ano yung mga uri ng tula. So ngayon dito dito ko na itatapusin ang aking pagtatalakay at ibibigay ko na kay Binibining Tracy. Umaga sa inyong lahat. Bago ko sisimulan ng aking formal na pagtatalakay, nais ko muna magkaroon ng energizer. So, kayo ay nanyayahan ko na tumayo. At sumunod sa handa na ba kayo? Ganyan-ganyan muna, sir. Okay na.
Ano mag-ibit, ano mag-ura? Ano? Nag-miss ka na lang. Mga series. Parang kasi ano, wala isa na Okay. Salamat, Maria. Muli, ako si Binibining Prissy A. Lugmay o pwede niyo ako tawagin Binibining Prissy o Ate Prissy. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa experimental na teksto, pagtuklas ng mga bagong forma, anyo, o uri ng malikhaing akda. Ito ang unang uri ng tula, ito ay tinatawag na tulang diamante. Ginoo, nais kong ikaw ay basahin ito. Ito. Malayo pagkakaayos ng mga Talutod. taludtod na nasa anyo ng ibang hagugis tula ng diamante na linaw at kahulugan sa paksa. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong participation. So, ang tulang diamante, ito ay ang pagkakaayos ng mga taludtod. Ito ay ang uri na maayos o meron talaga, kaya sinasabi ito na tulang diamante dahil ito ay na mayroong malinaw na mga imahe. Halimbawa sa tulad dito ni Riza C. Pasigan na pinamagatang kaibigan. Meron lamang istansa dito. Kaibigan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot man o ligaya, wala kang kapara, nag-iisa. Ito ay malinaw na malinaw sa hirap at ginhawa. Ito ay parang pinagkakaiba sila, ngunit malinaw yung kahulugan. Kaya tinatawag itong diamante dahil alam naman natin na ang diamante ito isang malinaw na kristal na bato. Pangalawa naman ay ang tulang paralel. Ito ay isang uri ng tula na basahin man ng pahalang o pababa ay makakabuo ng mensahe. Ito ay isang uri ng tula na kahit basahin mo ng paganon, ay malalaman mo kung ano ang kanyang ibig sabihin. Maaari rin paganon. Ngunit ito na tula, hindi ito yung pagbilang sa tulang paralel. Maaring Binibining Abela, maaari mo bang basahin ang halimbawa? Rosas ni Nikki Lalaine M. Avila. Magandang bulaklak, may pula at dilaw, mayroon pang puti, sa gisag ng kalinisan. Iba't ibang kulay, kay inang pagmasdan, busilak na tunay kakaibang katangian. Maaari mo rin bang basahin ito pahalang? Pagano? Magandang bulaklak, iba't ibang kulay, may pula at dilaw, kay inang pagmasdan, mayroon pang puti, busilak na tunay, sa gisag ng kalinisan kakaibang katangian. Maaari mo bang may sabi kung ano ang iyong pagkakaintindi o ang iyong pag-obserba sa... Ang base sa tula, no, inikiling ang abela. So, kahit napahalang o pagtula mo ay mayroon pa rin meaning yung tula, no, at mararamdaman niyo ng mga mababasa dahil nga kahit pahalang mabababa yung pagbasa ay makakabuo pa rin ang mensahe. Maraming salamat, Binibining Abela. Tama yung sinabi niya na kahit, tingnan nyo, magandang bulaklak, iba't ibang kulay. Di ba, mayroong iba't ibang kulay ng mga bulaklak.
Pag ganon yung basa niya. Pwede rin naman, magandang bulaklak, may pula at dilaw. Di ba tama? May pula at dilaw ng bulaklak. So, kahit ano, pag ganon pa yun, pag ganon, yung pagbabasa ay maiintindihan pa rin ito ng magbabasa o maintindihan nyo pa rin ito. Ito yung tulang paralel. Ang pangatlo naman ay haibon. Ito ay binubuo ng prosa at tula na pangkaraniwang pinakikitaan ng elementong nakakaaliw at seryoso. Karaniwang nagtatapos sa haiku o tanaga. Ito ay isang uri, ang haibon ito ay nagmula sa Japan. Ito ay yung para kombinasyon ng prosa at haiku. Ang haiku ito ay ang tula na mayroong 5, 7 at 5 sukat. At ang prosa, ang ibig sabihin ng prosa, ito ay walang sukat na tula. Halimbawa nito, mayroon akong halimbawa, ngunit ito ay nakasulat sa wikang Ingles. Sapagkat wala akong ngayon ay mayroon akong halimbawa ng haibon. Ngunit ito ay nakasulat sa wikang Ingles. At babasahin ko ito. Ito ay pinamagatang tears are. Then, tears are to lovers' eyes, like water under the bridge, like words that a bard writes for own memory's sake. Words too late for a heart to cover, too late for ears to discover. Dito sa unang stanza, ngunit hindi nyo makikita, ngunit tears are to lovers' eyes. Parang pinutol niya. Pwede namang tears are to lovers' eyes, like water under the bridge. Pwede naman yan ganon yung pagkakasulat, ngunit pinutol niya. Dito ay meron lang, tears are to lovers' eyes. Then sa second naman na line ay, like water under the bridge. Then dito, ang haibon ay kombinasyon ng haiku nga at prosa. Ang ibig sabihin ng prosa, ito ay yung pagputol ng ideya sa isang linya. Ito ay like water under the bridge. Mayroong 5 sukat. Then, like words that a bard. So, may sukat ito na 575 na haiku at makikita talaga sa halimbawa na ito na mayroong prosa rin. At ngayon, doon nagtatapos ang aking pagdidiskusyon tungkol sa tula. Then, meron akong isang halimbawa ng tula. Ito ay aking sinulat. Ito ay pinamagatang kalayaan ng damdamin. Binibining Corbera, pwede mo bang basahin? Sa lilim ng mundong hindi ako nagiging sapat na rason. Ang pagtibok nitong damdamin tila ay sariling lason. Ang sariling matagal hinihilom at ikinahon. Nagmistulang tanggal sundalo walang balang laon. Hindi na kailan pa ipipilit, mamamaalam sa sakit. Tatakas sa pagkagapos sa paano at bakit. Lalasapin ang tadhanang mapait. Tuluyan ko nang palayain ng ikaw at sarili. Aabantin ako mula ka na may higis lagi. Sa aking dalawa, may naging sawi. Pasasalamat ang tanging masasalbi. Paumanhin dahil sa bulwagan ng paghihintay ay hindi matagal. Pagkadurog ng pusong dibakal. Tandaan mo, bago ako sumuko, lahat ay sinugal. Ngayon, tanging paghilom ng puso sa katao ang aking dasal. Maraming salamat, Binibining Corbera. Ngayon ay narinig nyo na ang kalayaan ng damdamin. At yung kanina kaparihong grupo ay nais ko ngayon ay nabasa ni Binibining Corbera ang kalayaan ng damdamin. Sa kaparihong grupo kanina ay nais ko na malaman ninyo pag-ugay ninyo kung ito ba ay napapabilang sa malayang tula o taludturan. Ngayon, dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawa. Maaari na kayong circle ka sa ikot ba mo ikot? I mean ikot. Grobing sa ikot. May block. Hindi circle ka tabi. 3 minutes. 2 minutes. I-analyze. Bigyan ng pagkakataon.
ito ay bigyang pagkakahulugan. Una doon sa Bernard eh. Okay. Ready na? Ngayon, ibibigyan ko kayo ng 2 minuto upang maaari niyong basahin itong tula at bigyan ng sariling pagkakahulugan. Maaari na kayong mag-usap ng inyong kapangkat. Sa puntong ito ay meron naman akong pangalawang tula na ilalahad sa inyo. At nais ko na uriin nyo o i-analyze ninyo kung ito ba ay sa mabisang tula, kung meron ba itong tuma, merong persona, mga ganon. Ngunit bago kayo nakinig o formal na ibibigay yung aking aktibidad ay babasahin ko muna ang tula. Ito ay, ang titulo nito ay Saksi ang Dalampasigan. Sa ilalim ng buwang malabo, sa paghampas ng mga alon na magkalayo, ang palugit na ibibigay sa iyo ay isasarado. Pagkalikod sa ating sinimulan ay ikakandado. Sa pagkawala ng buwan, isang palatandaan at tuluyan ka ng bitawan. Ang pagsuko sa ating sinimulan, ang sa atin ay magsisilbi na lang kwento sa kasaysayan. Sa dalampasigan ko ay sinulot ang ating simula. Ang pagbalik ay di alintana na pamamaalam ang sadya. Pagbitaw, ang isinulat ng dita. Pagsuko ang sa atin ay nakatadhana. Hindi ko man lubos na maisip at mawari. Tila ito ang nais ni Manhala na mangyari. Sakit ay pansamantalang sa akin ay namalagi. Ang kalayaan sa tayo, ang tanging kong masasabi. Ngayon, tapos ko na basahin ang tula. Nais kong hanapin niyo kung ito ba ay may tagudtod, may tugma, may tono, at persona, at kung ano ito, kung na-discuss na kanina kung ano ang mabisang tula. Nais ko kayo, i-analyze ito. Mayroon kayong 3 minuto para... may 1 minuto kayo para i-analyze ito. Ngayon, ito na ang inyong pagkakataon na ibahagi kung ito ba ay napapaloob sa mabisang tula. Pangunang grupo. Yes. Sa ilalim ng buwan, malabo sa paghampas ng mga alon na pagkalayo, ang maluugit sa ibibigay ay isisarado. So, ang elemento, malabo, magkalayo, isasarado. Ay. Tama. Sa tula naman yan, ang tono ay kalungkutan. Sinasabi mo kanina kasi nga, saksi ang dalampasigan sa mga luha, mga sakit na yung dinaranas. At saka ang persona dyan, ikaw yung mismo ang author o manunulat, ikaw mismo ang nagsasalita dyan sa tulang yan. At saka naman sa aliw, kapag dinapatan natin dyan ng mga himig o musika, magkakaroon yan ng aliw o indayog ang iyong tulang ginagawa. At saka naman sa sakno, dyan sa ilalim ng buwang malabo hanggang sa isasarado, saknong yan kasi nga, ay mga taludtod, di ba mga taludtod? So, ang saknong iba ay mga bilang yan ng mga pantig sa bawat taludtod. So, dyan parang sasarado, isang saknong na yan. So, maraming salamat. So, pumunta naman tayo sa pangalawang pagka. Sa tulang ito ay mayroon ang pinagkitan na persona. Dalampasigan ko ay isinulat ang ating sinimula.
Oh, maraming salamat. Tama yung sinabi niya sa dalampasigan. Yung paggamit ko ng ko. Sa dalampasigan ko, sinulat ang ating simula. Nagpapahiwatig na ako yung persona doon. Oh. Meron pa ba? Oh. Yun lamang. Tapos ang aking pagkatarakot sa aktibidad at wala na ba kayong katanungan? Wala At doon nagtatapos ang aking Salamat sa inyo. Maraming salamat. Ako si Binibining Mildred Gay Avila. At ako naman si Binibining May Ann Corvera. At ako naman si Binibining Francis P. Rivera. At ako naman po si Binibining Prissy A. Lugmay. Ang inyong mga guro. Hanggang sa muli, paalam!